Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tulungan ko po kayo makapagtanong agad sa English gamit po itong how often, na sa Tagalog po ay gaano kalimit. Tutulungan pa po tayo ng how often o gaano kalimit para po maitanong kung gaano kalimit po ginagawa ng ating pinag-uusapan ang naturang aksyon. Okay po? So, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Gaano kalimit? Okay? Pagkasabi nyo ng gaano kalimit o pagkasulat nyo ng gaano kalimit, ang isusunod nyo po agad ay itong nasa baba. Pipili lang po kayo ng isa dyan. Kunyari po, ang napili ko ay ako. Pag in-English nyo po yung ako, dapat i-translate nyo bilang do I. Okay? Kung ang napili nyo ay ikaw, dapat i-translate nyo itong ikaw bilang do you. Sasamahan po natin ng auxiliary verb itong ating mga pronoun. Kasi ang pronoun po natin dito ay itong ako, ikaw, tayo, kami, sila. Okay? Itong ako, yan yung I. Yung ikaw, yan yung you. Yung tayo o kami, yan yung we. Yung auxiliary verb na sinasabi ko po ay itong do. Okay? Na minsan, pinapalitan po natin ito ng das. Depende po sa salita na nagagamitin natin o pronoun na gagamitin po natin. Katulad po nitong siya. Pag ang ginamit nyo pong salita ay siya, na maaring English bilang he o she, dapat ang ipangpaparehan nyo po dyan ng auxiliary verbs dito sa ating aralin ay itong das. Kaya dapat matandaan nyo po yan para makapagtanong po kayo ng maigi o tama. Gamit po ang how often. Okay? Yung do para ipareha sa I. Para sa you, sa we, sa they, o kaya sa pinangalan ng mga tao. Ibig ko sabihin sa pinangalan ng mga tao, higit sa isa ang pinangalanan mo. Katulad po nitong Tom and Gary. Kung mapapansin nyo, ang kapareha po nitong Tom and Gary ay itong do. Pero kung ang pinangalanan mo ay isa lamang ang bilang, katulad po ng Mario, das po ang gagamitin nyo. Okay? So, ang ibig ko lang po sabihin, kailangan nyo po tandaan ito. Okay? Para maging tama po yung inyong pagtatanong, gamit po ang how often. Okay? So, pagkapili nyo ng isa dito, kunyari ang napili ko ay itong ako, so do I, pag in English po yan. Dito naman po tayo sa baba, na kung saan ay mga gamit na gamit ng mga aksyon. Okay? Na yan po ang gusto nating malaman kung gaano kalimit ginagawa po ang naturang aksyon na nakikita nyo po dito sa listahan natin. Kunyari po ay, ang napili ko po ay nakain ng isda. Kapag in English nyo po yan, eat fish. Okay? So, subukan po natin pagsama-samahin. Gaano kalimit ako nakain ng isda? Gaano ako kalimit nakain ng isda? Kapag in English nyo po yan, how often do I eat fish? Okay? Ganun lang po kadali. Nakapagtanong na po agad tayo gamit po ang how often. Ngayon po, kung isinusulat nyo po itong tanong na ito, kailangan nyo maglagay sa dulo ng tandang pananong. Ito po, question mark. Para yan po ay nagbibigay tanda na tayo ay nagtatanong sa tagabasa. Okay po? So, isa pang halimbawa. Gaano kalimit ikaw nanunood ng TV? Kapag in English nyo po, how often do you watch TV? Okay? Isa pa. Gaano kalimit tayo naglilinis ng kusina? Kapag in English nyo po, how often do we clean the kitchen? How often do we clean the kitchen? Okay? Subukan naman natin itong kami. Kapag tinranslate nyo po sa English itong kami, ito naman po, do we pa rin. Okay? Gaano kalimit kami nabisita kay Tarzan? Kapag in English nyo po, how often do we visit Tarzan? Okay? Sumunod, subukan natin itong sila. Gaano kalimit sila napunta pa-abroad o napunta sa abroad? Kapag in English nyo po, how often do they go abroad? Okay po? Subukan naman po natin itong siya, pero lalaki. So, he ang gagamitin nyo. Kung babae, she po. Gaano kalimit siya napuntang sinihan? Kapag in English nyo po, how often
does he go to the cinema? Okay? Subukan naman po natin itong she. Gaano kalimit siya iniinom ang gamot? Kapag in English nyo po yan, how often does she take the medicine? Okay? Subukan naman natin itong si Mario. Gaano kalimit si Mario pinapakain ang mga aso? How often does Mario feed the dogs? Okay? So, kayo na lang pong bahala kung gagawin yung pusa yan o iba pong animal. Okay? Sumunod. Gaano kalimit sina Tom at Gary ginagamit ang kotse? Pag yan ay in English nyo, how often do Tom and Gary use the car? Okay? Isa pa. Ito. Gaano kalimit si Mario natanggap ng pensyon? How often does Mario receive the pension? Okay po. Sumunod. Gaano kalimit si Mario nag-aaral ng Ingles o English? How often does Mario study English? Okay? Sumunod, gaano kalimit si Mario nakikipagkita kay Maria? How often does Mario see Maria? Gaano kalimit sina Tom at Gary napunta sa beach? How often do Tom and Gary go to the beach? At ang huling-huli, gaano kalimit si Mario nalabas kasama ang mga kaibigan? How often does Mario go out with friends? Okay po? So, yung mga action po natin dito ay gamit na gamit. Kaya alam ko, banda-banda riyan, magagamit nyo rin po itong ating ginagawang tanong. Gamit po ang how often. Okay po? So, sana makikitandaan po lahat ng ating mga action po dito at kung paano po tayo gumawa ng tanong gamit po ang how often. So, tandaan nyo ng maigi po itong auxiliary verb po natin. Itong do at does at yung tama po nilang kaparehang salita. Okay po? Maraming salamat po.